Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong black and gray na Santo Niño. Bale, nagprint ako ng tatlong size ng design. Tapos pipili ako kung ano yung size na babagay dun sa part na paglalagyan. So eto, nililinis ko na yung part na paglalagyan bago natin idikit yung stencil natin. Syempre, kailangan mo din ng stencil solution bago mo ilapat yung pinaka-stencil natin. So ang gamit nating dito, printer sa paggawa ng stencil ay Epson M1120. Bali, ang diskarte namin sa ganito, pagkalapat namin, binababad lang namin siya ng 30 seconds to 1 minute yung design na nakalapat dun sa part na paglalagyan para kumapit yung pinaka stencil natin. Kasi kadalasan pagka yung iba gumagamit ng ganito, Epson M1120, bali nabuburahan daw sila o kaya hindi daw kumakapit yung stencil, bilis daw mabura. Sa ganito kasi ang diskarte namin, yun nga, ganun. Bali pag nilapat namin siya, medyo matagal para kapit na kapit yung yung pinaka stencil natin. Tapos sa yung mabilis mabura naman, siguro nasa pag-iingat lang siguro kung paano mo pupunasan ng sobrang ingat talaga. Kasi kung medyo hindi ka maingat sa pagpupunas, medyo gusto mo punas ng punas, talagang mabilis tayo mabuburahan. So yung mga needle na ginamit dito, gumamit ako ng 3RL, 7M1, 9M1, 15M1, 11RS at saka 15RM. So itong detail na to, ang gamit ko na dito 11RS kasi yun yung tugmang-tugmang size para dito sa mga detalye na to na ginagawa natin. Ayan, 11RS po. Tapos mamaya gagamitin ko rin siya para sa pang power line natin. Yung power line po, yun po yung makapal na linya. Gaya niya nung nasa gilid nung pinakakamay niya. Ayan, 11RS din po yung ginamit ko dyan. Dito rin, ayan, 11RS, makikita nyo. Diskarte ko sa ganito, medyo mataas yung bolts, tapos mabagal lang yung hagod para pasok na pasok po yung paglilinya. Kasi hindi siya pang line, kasi RS, ibig sabihin round shader. So pagka power line, ginagamit ko po siya kahit po ng mga ibang artist, pang power line, kahit hindi naman siya liner. So ang diskarte, medyo malakas na bolts tapos medyo mabagal na hagod para magawa natin yung pinaka power line. So yun dun sa mata, kung makikita nyo, 3RL po yung gamit ko doon. Kinuha ko na yung detail ng mata niya, yung ilong at saka yung labi niya. So dito nagpa-power line ulit tayo gamit yung 11RS. Ganyan lang po yung hagod natin. Mabagal na medyo mataas ang volts. Ang volts ko po rito minsan 7 volts. Minsan naman 7.5 pagka talagang medyo mahirap papasukin, kasi mahirap po talaga magpapasok pagka power line. So pag nagpa-power line, hindi po ako gumagamit ng malalaking RL. Ako po hindi ko sinabing lahat. Yung iba po RL po talaga yung ginagamit. Siguro sanayan lang, kaso kami sa shop pagka nagpa-power line kami, ganitong size, yung mga ganitong needle yung ginagamit namin. RS po ang gamit namin para sa power line. Pwede kayong gumamit ng RL, kasi yun naman talagang pang line. Gamit kayo ng mas makapal na size ng liner, pwede rin po yun. Pero kami 11RS, RS po talaga. Kung sakaling gusto nyo ring subukan tong RS para sa mga makakapal na line, pwede rin naman po. Basta ganun lang yung diskarte, mabagal tapos medyo mataas na volts. Tapos eto, kailangan natin mas makapal talaga dapat na RS, kaso wala tayong available na size kundi 11 lang. So ang ginawa kong diskarte, dinoble ko na lang yung line para masunod ko yung design na ginagaya natin, masunod yung kapal nung nasa reference na kinokopya natin. Kasi
medyo maliit pa yung 11RS para dito. Kung ikukumpara mo dun sa ginagaya kong design. So yun, dinodoble na lang natin para magdoble rin yung linya na ginagawa natin para mas kahit pa paano magaya natin yung kapal nung nasa reference. So dito gamit ko dyan 15 RM yung wash na yan. Light wash lang po yung gamit natin dyan. Bali pag gumagawa ako ng black and gray, ganoon pa rin po yung timpla natin. 3 large ink cup. Yung unang cup solid black, tapos yung pangalawa 9 drops, tapos pupunuin ko ng solution. Tapos yung pangatlo 2 drops, tapos pupunuin ulit natin ng solution. Ganoon lang po yung timpla ko ng black and gray. Tapos nilalaro ko na lang siya sa hugasan. Kasi yung light wash na timpla natin, yung 2 drops, pwede ko pa siyang palabuin gamit yung hugasan. So sa 2 drops, sa third cup, tapos isasawsaw ko ulit sa hugasan para mas lumabo siya. Pwede mo namang patatangin ng konti. Diskarte naman doon. Sausaw mo sa third cup sa may 2 drops natin, tapos isasawsaw ko ulit sa medium wash dun sa 9 drops natin para mas lumapang. Ganun lang, lalaro-laruin lang natin para makuha natin yung pinaka hinihinging kulay nung reference na ginagaya natin. So yun, natapos na yung pinaka-piyesa natin. Bali yung pinaka-background niyan, binawasan ko na lang kasi medyo mas malaki sana yung gagawin natin background dyan, kaso medyo nahihirapan na si client, hindi niya matapos kung itutuloy ko pa yung malaking background sana nung una. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Nads Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.